Nang mamatay ang anak ko, ang asawa ko, at ang biyenan ko, ay walang sinumang gustong dumalo para ihatid sa huling hantungan ang aking anak. Sa halip, nagdaos sila ng isang grand opening para sa kanilang bagong negosyo. Ngunit nang malaman nilang lumabas na ang insurance ng anak ko na nagkakahalaga ng 8 milyong piso, biglang dumating ang asawa ko at ang biyenan ko sa bahay at sinabing, "Anak, at apo rin namin siya, kaya ibigay mo sa amin ang perang iyan." Tahimik ko lang na pinigilan ang aking galit at gumawa ng isang bagay na naging dahilan ng pagtili at pag-hysterical ng aking asawa at biyenan. Dahil bago magsimula ang kwento, pakisulat sa comment section kung taga saan kayong mga kaibigan na nanonood ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid ng mas marami pang mga kawili-wiling kwento. Bumuhos ang malakas na ulan, na tila ang langit ay nakikidalamhati sa pighating dumudurog sa dibdib ni Teresa. Ang pulang lupa sa pampublikong sementeryo ay naging isang madulas at malagkit na putik. Dumidikit sa mga sapatos at laylayan ng damit ng iilang nakikipaglibing. Si Teresa ay nakatayong tulala sa harap ng hukay na kadarating lang. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lang dahil sa malamig na hanging tumatagos sa buto, kundi dahil sa mapait na katotohanang ang kanyang kaisa-isang anak, si Gabriel, ay pumanaw na magpakailanman. Ang hijab na tumatakip sa kanyang ulo ay basang-basa, nakadikit sa kanyang mukhang maputla at tigmak sa luha. Blanko ang kanyang tingin, nakatuon sa puntod na hindi pa ganap na natatabunan. Sa ilalim niyon, nakahimlay ang malamig na katawan ng kanyang anak. Iniwan siyang mag-isa sa isang mundong biglang naging napakalupit. Walang kamag-anak na yumakap sa kanya nang mahigpit sa araw na iyon. Ilang mababait na kapitbahay lamang ang nag-ukol ng oras upang ihatid ang labi ni Gabriel sa gitna ng bagyo. Sa kalagitnaan ng mga patak ng ulan na tumatama sa itim na payong sa ibabaw ng kanyang ulo, kinapa ng nanginginig na kamay ni Teresa ang bulsa ng kanyang damit. Inilabas niya ang kanyang cellphone na ang screen ay puno na ng mga patak ng tubig. Ang kanyang naninigas na daliri ay pinindot ang numero ng kanyang asawa. Si Ramon, ang unang tawag, ay nauwi lamang sa isang mahaba at nakapanlulumong ringtone. Tapos ay namatay. Napalunok si Teresa ng laway. Nakasingpate ng apdo. Muli niyang pinindot ang call button. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa ika-10 tawag, ay binaliwala lamang. Sumikip ang dibdib ni Teresa. Nasaan ang kanyang asawa habang ang kanilang anak ay ibinababa sa huling hantungan? Nasaan ang lalaking dapat sanay sandalan niya sa oras na mawalan siya ng pinakamahalagang yaman? Matapos huminga ng malalim, sinubukan ni Teresa na tawagan ang numero ng kanyang biyenang babae, si Ginang Imelda. Tulad ni Ramon, hindi sinagot ang tawag, hindi sumuko si Teresa. Patuloy niyang tinawagan ang numero ng kanyang asawa, paulit-ulit. Hindi pinapansin ang mga maawaing tingin ng mga sepulturero na tinatapos ang kanilang gawain. Kailangan ni Teresa si Ramon. Kailangan niya ang kanyang asawa upang mag-alay ng huling panalangin para kay Gabriel. Ngunit ang tanging nakuha niya ay katahimikan mula sa kabilang linya. Matapos ang 10 pagsubok sa isa sa mga huling tawag, sa wakas ay tumigil ang ringtone. May sumagot sa telepono. Napuno ng pag-asa ang puso ni Teresa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na nadurog nang marinig niya ang ingay mula sa kabilang panig. Mula sa telepono, hindi naririnig ni Teresa ang tunog ng pagluluksa o pag-iyak. Ang naririnig niya ay ang tunog ng mga basong nagtatagay, masiglang musika, at tawanan ng mga taong nagsasaya. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Teresa. Nanigas siya, nakikinig sa ingay ng isang party na lubos na kabaligtaran ng tahimik at basang sementeryo. May narinig siyang mga yabag na papalayo sa karamihan. Pagkatapos, ang baritonong boses ng kanyang asawa ay narinig na malamig at masungit sa tainga ni Teresa. Nagsalita si Ramon nang walang bahid ng pagsisisi o kalungkutan. Inutusan ni Ramon si Teresa na ilibing na agad si Gabriel. Sinabi niyang siya at ang kanyang ina ay abalang-abala
sa pag-aasikaso sa mahahalagang investor para sa grand opening ng kanilang bagong restaurant. Binalaan pa ni Ramon si Teresa sa isang pasigaw na tono na huwag na siyang istorbohin sa mga walang kwentang tawag. Dahil ang presensya ng mga investor ay napakahalaga para sa kinabukasan ng kanyang negosyo. Sa likuran, naririnig ni Teresa ang boses ni Ginang Imelda na sumisigaw. Pinababalik si Ramon sa lamesa ng mga bisita. Nagrereklamo na ang pag-aasikaso sa libing ay kayang gawin mag-isa ni Teresa nang hindi sinisira ang masayang okasyon. Pinutol ni Ramon ang tawag. Iniwan ang tunog ng dial tone na parang isang malakas na sampal sa mukha ni Teresa. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang kamay. Halos mabitawan niya ang cellphone. Ang lalaking iyon, ang sarili niyang asawa, ay mas pinahalagahan ang pagbubukas ng restaurant at ang pera ng mga investor kaysa sa paghahatid sa kanilang anak sa hukay. Ang kalungkutang kanina pa namumuo sa dibdib ni Teresa ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. May maliit na apoy ng galit na nagsimulang mag-alab sa sulok ng kanyang puso. Ngunit ang kanyang katawan ay masyadong pagod upang ilabas ito. Tanging paghikbi na walang tunog ang nagawa niya, hinahayaan ng ulan na itago ang kanyang mga luha. Natapos na ng mga sepulturero ang pag-aayos ng lupa at itinayo ang isang krus na kahoy na may nakasulat na pangalan ni Gabriel. Isa-isang nagpaalam ang mga kapitbahay. Dahil lalong lumalakas ang ulan, naiwan si Teresa na mag-isang nakaluhod sa maruming lupa. Matapos ang matagal na pananahimik, napagtanto ni Teresa na kailangan na niyang umuwi. Hinaplos niya ng marahan ang krus ng kanyang anak. Bumulong ng isang mahabang panalangin ng pamamaalam. At pagkatapos ay tumayo na may mabibigat na hakbang. Habang paalis sa sementeryo, niyakap ni Teresa nang mahigpit ang maliit na backpack ni Gabriel na dala niya mula sa ospital. Ang backpack ay naglalaman ng pamalit na damit at ilang paboritong gamit ni Gabriel noong siya ay naka-confine. Pagdating sa bahay, inilapag ni Teresa ang backpack sa mesa. Sa tahimik na sala, walang sino man doon. Ang bahay ay napakalamig at hungkag. Umupo si Teresa sa isang silya at dahan-dahang binuksan ang zipper ng backpack ng kanyang anak. Balak na ayusin ang mga huling gamit ni Gabriel sa pagitan ng mga tupi ng damit pang ospital. Nasagi ng daliri ni Teresa ang isang brown na sobre na may logo ng ospital kung saan na-confine si Gabriel. Kumunot ang noo ni Teresa. Hindi niya matandaan na may anumang dokumentong ibinigay sa kanya ang administrasyon noong inasikaso niya ang pag-uwi sa labi ng kanyang anak kaninang umaga. Gamit ang bahagyang nanginginig na kamay, binuksan ni Teresa ang sobre at inilabas ang isang opisyal na sulat. Sinundan ng kanyang mga mata ang mga linya ng mga salitang nakalimbag sa papel. Kumabog ng malakas ang kanyang puso nang mabasa niya ang pamagat ng sulat. Sulat ng pagkansela ng medikal na pamamaraan. Napigil ang hininga ni Teresa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nilalaman ng sulat na nagsasaad na ang nakatakdang operasyon sa utak ni Gabriel na dapat sana'y ginawa 2 araw na ang nakalipas ay unilateral na kinansela ng pamilya. Sa ibabang bahagi ng sulat ay may pirma na sinasabing pagsang-ayon. Ang pirma ay pag-aari ng kanyang asawa, si Ramon. Ang sumunod na pangungusap sa sulat ay tuluyang sumira sa natitirang katinuan ni Teresa. Ipinaliwanag sa sulat na dahil sa pagkansela, ang down payment para sa operasyon na naideposito na sa ospital ay kinuha at ibinalik ng buo sa personal na bank account na nakapangalan kay Ramon. Nabitawan ni Teresa ang sulat sa mesa. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Pinipigilan ang isang sigaw na gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan. Namatay si Gabriel hindi, dahil hindi na magagamot ang kanyang sakit. Namatay si Gabriel dahil sadyang kinansela ang kanyang operasyon. Ang perang pang down payment sa operasyon na pinaghirapan ni Teresa na ipunin ay sa pilitang kinuha ng sarili niyang asawa. Ninakaw ni Ramon ang pera na dapat sana'y gagamitin para iligtas ang buhay ng kanilang anak. Bakit ito ginawa ni Ramon? Ang alaala ni Teresa ay agad na bumalik sa mga pangyayari. Ilang oras lang ang nakalipas sa ingay ng party at mga basong nagtatagay. Naging malinaw na ang lahat.
Kinuha ni Ramon at ginang Imelda ang pera para sa kaligtasan ni Gabriel upang punan ang kakulangan sa pondo para sa grand opening ng kanilang marangyang restaurant. Ang sakit na nararamdaman ni Teresa ay ganap nang nawala, napalitan ng kumukulong galit na sumunog sa bawat daloy ng kanyang dugo. Ipinagpalit ng kanyang asawa ang buhay ni Gabriel para sa isang party ng negosyo. Ang kanyang biyenan ay nakipagsaya sa ibabaw ng pagdurusa ng sarili niyang apo. Kinuyom ni Teresa ang kanyang mga kamay, nang napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bahay, biglang tumunog ang telepono, binasag ang katahimikan. Napalingon si Teresa na may matalim na tingin. Tumayo siya at lumakad patungo sa telepono. Dahan-dahang inangat ang hawakan. Mula sa kabilang linya, ay narinig ang boses ng isang lalaki na napakagalang at propesyonal. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Mr. Santos, isang financial agent mula sa insurance company na humahawak sa pulisiya ng pamilya ni Teresa. Nagpaabot si Mr. Santos ng kanyang malalim na pakikiramay sa pagpanaw ni Gabriel. Nalaman niya ang balita mula sa ospital. Matapos ipahayag ang kanyang pakikiramay, naging mas seryoso ang tono ni Mr. Santos. Sinabi niya kay Teresa na may isang lihim na dokumento mula sa nakaraan na kailangan niyang personal na iabot sa kamay ni Teresa. At ang dokumentong iyon ay may kinalaman sa pag-claim ng isang insurance na may napakalaking halaga. Inanyayahan ni Teresa si Mr. Santos na pumunta sa kanyang bahay sa araw ding iyon. Ayaw niyang ipagpaliban ang anumang usapin na may kinalaman sa kanyang anak. Makalipas ang isang oras, isang kotse ang huminto sa harap ng bahay ni Teresa. Si Mr. Santos, isang lalaking maayos ang pananamit at may mahinahong mukha, ay kumatok sa pinto at pinapasok ni Teresa. Umupo si Mr. Santos sa sala. Inilagay ang isang medium-sized na briefcase sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang kapaligiran sa bahay ay napakatahimik, isang malaking kaibahan sa bagyong namumuo sa isipan ni Teresa dahil sa natuklasan niyang sulat ng pagkansela kanina. Naghain si Teresa ng isang basong mainit na tsaa. Sinusubukang manatiling magalang kahit na namamaga at pula pa rin ang kanyang mga mata. Binuksan ni Mr. Santos ang kanyang briefcase at inilabas ang isang makapal na folder na kulay dark blue. Tiningnan niya si Teresa na may simpatiya, ngunit nanatiling propesyonal. Sinimulan ni Mr. Santos na ipaliwanag ang layunin ng kanyang pagbisita. Binuksan niya ang dokumento at ipinakita ang ilang pahina ng isang life insurance policy na ilang taon na ang tanda. Ipinaliwanag ni Mr. Santos na ang yumaong unang asawa ni Teresa na siyang tunay na ama ni Gabriel ay kumuha ng isang life insurance policy bago siya nasawi sa isang malagim na aksidente. Ang insurance policy na iyon ay espesyal na idinisenyo para siguraduhin ang kinabukasan at edukasyon ni Gabriel. Nakikinig ng mabuti si Teresa sa paliwanag ni Mr. Santos. Ang kanyang mga alaala ay bumalik sa nakaraan. Naaalala ang kanyang unang asawa na masipag at labis na mapagmahal sa pamilya. Palaging iniisip ng kanyang unang asawa ang kinabukasan ni Gabriel. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, nag-iwan siya ng napakahalagang proteksyong pinansyal. Ipinagpatuloy ni Mr. Santos ang kanyang paliwanag. Nang may pag-iingat, sinabi niya na dahil pumanaw na si Gabriel, ayon sa isang espesyal na clause sa kasunduan, ang buong pondo ng insurance ay automatiko at ganap na mapupunta sa susunod na nag-iisang tagapagmana na si Teresa bilang kanyang ina. Inilipat ni Mr. Santos ang pahina ng dokumento at itinuro ang numerong nakasulat doon. Ang kabuuang halaga ng insurance claim ay umabot sa 8 milyong piso. 8 labin. Isang napakalaking halaga. Ipinaliwanag ni Mr. Santos na ang perang ito ay handa nang ilipat ng direkta sa personal na account ni Teresa matapos niyang pirmahan ang ilang huling papeles. Ngunit, nagbigay si Mr. Santos ng isang mahalagang impormasyon na nagpakabog sa dibdib ni Teresa. Ibinunyag ni Mr. Santos na sa loob ng nakaraang taon, may isang lalaki na ilang beses na nagpunta sa kanilang opisina upang subukang humanap ng paraan
para makuha ang insurance fund. Ginamit ng lalaking iyon ang iba't ibang dahilan at nagdala ng mga dokumento ng pamilya. Tinitigan ni Teresa si Mr. Santos nang matalim at tinanong kung sino ang lalaking iyon. Inayos ni Mr. Santos ang kanyang salamin at sumagot na ang lalaking iyon ay si Ramon, ang kasalukuyang asawa ni Teresa. Ikinuwento ni Mr. Santos na patuloy na iginigiit ni Ramon sa insurance company na ibigay sa kanya ang pondo bilang ulo ng pamilya. Ngunit, mahigpit na isinara ng sistema ng insurance ang pondo. Hindi ito maaaring galawin ng sinuman maliban kay Gabriel kapag siya ay nasa hustong gulang na, o kay Teresa, kung mangyari ang pinakamasama. Nang marinig ang katotohanan ito, para na namang nasampal si Teresa sa pangalawang pagkakataon sa loob ng isang araw. Isang napakasaklap na katotohanan ang nabuo sa kanyang isipan. Nilapitan siya ni Ramon, inakyat ang kanyang puso, at pinakasalan siya hindi dahil sa pag-ibig. Alam na ng lalaking iyon mula pa sa simula ang tungkol sa milyon-milyong pisong pondo. Pinakasalan ni Ramon si Teresa dahil lamang sa target niya ang yaman na iniwan ng kanyang unang asawa. At nang matanto ni Ramon na hindi niya kailanman magagalaw ang pera ng insurance habang buhay pa si Gabriel at sakitin, ginawa ng lalaki ang pinakamalupit na hakbang. Kinansela ni Ramon ang operasyon ni Gabriel. Hinayaang maghirap at mamatay ang kanyang stepson. Para sa huli, ay mailabas ang pondo ng insurance na akala niya ay mapapasa kanya matapos itong makuha ni Teresa. Pinlano ni Ramon ang lahat ng maayos para sa kanyang ambisyon sa negosyo kasama si Ginang Imelda. Matapos pirmahan ang lahat ng kinakailangang papeles, nagpaalam si Mr. Santos at nangako na ang pera ay papasok sa account ni Teresa sa loob ng wala pang 24 na oras. Pagkaalis ni Mr. Santos, naiwan si Teresa na mag-isang nakaupo sa sala. Hindi na tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Ang kanyang kalungkutan ay natuyo na. Napalitan ng isang tingin na malamig, matalim, at puno ng kalkulasyon. Tiningnan niya ng salita ng sulat ng pagkansela mula sa ospital at ang kopya ng mga dokumento ng insurance sa mesa. Gusto ni Ramon ang perang ito. Ipinagpalit ng lalaking iyon at ng kanyang ina ang buhay ni Gabriel para sa pera at luho. Sumumpa si Teresa sa kanyang sarili. Nagagamitin niya ang parehong pera upang wasakin ang buhay nilang dalawa hanggang sa wala nang matira. Samantala, sa isang abalang commercial district, katatapos lang ng grand opening party ng marangyang restaurant ni Ramon at Ginang Imelda, umuwi na ang mga bisita at investor. Nakaupo si Ramon sa upuan ng manager na may gusot na mukha. Kahit na mukhang matagumpay ang party sa labas, ang katotohanan sa likod nito ay nakasasakal. Pumasok si Ginang Imelda sa kwarto na nagmamadali. Dala ang isang tumpok ng mga bill. Nakadarating lang mula sa mga supplier ng pagkain at dekorasyon. Inilagay ni Ginang Imelda ang mga bill sa mesa ni Ramon na may mukhang nagpapanik. Ang gastos sa party ay lumobo ng higit pa sa kanilang budget. Umarkila sila ng mamahaling catering, marangyang dekorasyon, at first-class entertainment para mapahanga ang mga investor. Ang down payment sa operasyon ni Gabriel na sa pilitang kinuha ni Ramon ay hindi sapat para bayaran ang lahat ng lumobong gastusin. Ang mga supplier ay humihingi ng buong bayad sa gabing iyon, at ang ilan sa kanila ay nagbanta pa na idadaan sa legal na proseso ang usapin kung hindi agad magbabayad si Ramon. Pinahid ni Ramon ang kanyang mukha nang marahas. Wala na siyang cash. Naubos na ang lahat ng kanyang kapital sa pag-upa ng building at pagbili ng mga kagamitan sa kusina. Kinabukasan, sa gitna ng kagipitan, nagpunta si Ginang Imelda sa isang bangko kung saan siya karaniwang nagtatransak. Balak niyang mag-apply para sa isang mabilisang pautang gamit ang business permit ng kanilang restaurant bilang kolateral. Umupo si Ginang Imelda sa harap ng isang bank teller. Nang ipasok ng teller ang data ng pamilya ni Ginang Imelda sa sistema para sa background check, kumunot ang noo ng teller. Nakilala ng teller ang pangalan ni Teresa na nakarehistro bilang manugang ni Ginang Imelda sa kanilang family records. Ang bank teller, na walang alam sa masamang balak ni Ginang Imelda, ay aksidenteng nagbunyag ng isang kritikal na impormasyon. Magalang na ipinaalam ng teller kay Ginang Imelda na nagpapakita sa sistema na may malaking halaga ng pera
na pumasok sa account ni Teresa kaninang umaga. Sinabi ng teller na ang halagang 8 milyong piso or 80 mula sa isang insurance claim ay matagumpay na na-release at nasa account na ni Teresa. Natigilan si Ginang Imelda. Agad na nagningning ang kanyang mga mata. Ang halagang 8 milyon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ang perang iyon ay higit pa sa sapat para bayaran ang lahat ng kanilang utang sa mga supplier at maging karagdagang puhunan para sa kanilang restaurant. Nagmamadaling kinansela ni Ginang Imelda ang kanyang loan application at tumakbo palabas ng bangko. Agad niyang tinawagan si Ramon. Hingal na hingal. Ikinuwento niya ang magandang balita na kadarating lang niya mula sa bangko. Sinabi ni Ginang Imelda na lumabas na ang insurance money mula sa pagkamatay ni Gabriel at ngayon ay nasa kamay na ng kanyang tanga-tangang asawa. Si Ramon, na problemado sa mga bayarin sa restaurant, ay biglang napangiti ng malawak. Ang kanyang masamang plano ay nagbunga. Nagkasundo silang dalawa na agad na bumuo ng isang plano para agawin ang pera. Alam nilang si Teresa ay tiyak na labis na nasasaktan sa pagkamatay ng kanyang anak. Gagamitin nila ang kalungkutan ni Teresa. Nagplano sina Ramon at Ginang Imelda na umuwi sa gabing iyon. Suot ang pinakakumbinsidong maskara ng kalungkutan at gaganap bilang isang pamilyang labis na nagluluksa para makuha ang milyon-milyong piso mula kay Teresa. Lumalim na ang gabi. Dala ang hanging tumatagos hanggang sa buto. Ngunit ang lamig na iyon ay hindi maikukumpara sa panlalamig na namumugad ngayon sa puso ni Teresa. Nakaupo siyang tulala sa kanyang silya sa sala, hinahayaan ng kadiliman na dahan-dahang gumapang at bumalot sa bawat sulok ng silid. Walang kahit isang ilaw na kanyang binuksan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa tumpok ng mga papel sa mesa, ang mga dokumento ng insurance na iniwan ng kanyang yumaong unang asawa, at ang sulat ng pagkansela ng operasyon na pirmado ni Ramon. Ang mga katotohanang nabunyag sa araw na iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, tulad ng isang sirang plaka na tumutugtog ng himig ng kamatayan. Si Gabriel, ang kanyang kaisa-isang laman at dugo, ay inagaw mula sa kanyang mga bisig hindi lamang dahil sa tadhana, kundi dahil sa kasakiman ng mga taong nanirahan. Kasama niya sa iisang bubong. Ang sarili niyang asawa at biyenan ay nagsabwatan upang ipagpalit ang huling hininga ni Gabriel para sa makamundong luho. Ang pighati na dating lumulunod sa kanyang katinuan ay ganap ng naglaho. Napalitan ito ng nag-aalab na apoy ng paghihiganti na maliwanag na nagniningas sa kanyang dibdib. Hindi na muling papatak ang luha ni Teresa para sa mga taong dahan-dahang pumatay sa kanyang anak. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang ugong ng makina ng isang mamahaling sasakyan ang bumasag sa gabi. Ang liwanag mula sa sasakyan ay tumama sa mga pader ng sala. Tumagos sa mga siwang ng bintana na hindi pa nasasarhan ang mga kortina. Nanatiling nakaupo si Teresa. Hindi gumagalaw kahit isang sentimetro. Alam niya kung sino ang darating sa kalaliman ng gabi. Tiyak na natapos na ng empleyado ng bangko ang kanyang trabaho. Nang hindi sinasadya, na ibunyag ang mahalagang impormasyon tungkol sa insurance sa kanyang biyenan. At tama nga, hindi nagtagal matapos patayin ang makina ng sasakyan. Narinig ang malakas na pagsara ng pinto sinundan ng mabilis na mga yabag sa harapan ng bahay. Ang pangunahing pinto ay marahas na itinulak hanggang sa bumukas ng maluwang. Inilalantad ang mga anyo ni Ramon at Ginang Imelda na nakatayo sa may pintuan. Parehong humihingal, walang sinayang na segundo. Tumakbo agad si Ramon papalapit kay Teresa. Agad na inihagis ng lalaki ang kanyang sarili sa malamig na sahig, lumuhod sa paanan ng kanyang asawa. Isang nakakadurog ng pusong pag-iyak, isang peking pag-iyak ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Paulit-ulit na pinapalo ni Ramon ang kanyang dibdib. Sumisigaw ng pangalan ni Gabriel na para bang siya ang pinaka-nasasaktang ama sa buong mundo. Itinago ng lalaki ang kanyang mukha sa tuhod ni Teresa. Humahagulgol tungkol sa kung gaano siya nawasak dahil hindi siya nakadalo sa libing ng kanyang stepson kaninang umaga. Sa isang nanginginig at puno ng pagkukunwaring boses, idinahilan ni Ramon na naipit siya sa isang napaka-urgent na usaping pangnegosyo
na wala sa kanyang kontrol. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang puso raw ay sumisigaw na tumakbo at yakapin ang katawan ni Gabriel sa huling pagkakataon. Tila ayaw magpahuli sa dulaan. Si Ginang Imelda ay buong husay ding gumanap. Ang matandang babae ay lumakad nang may mabibigat na hakbang patungo sa sofa. Ibinagsak ang kanyang katawan doon, na para bang naubusan ng lakas. Kinuha ni Ginang Imelda ang isang unan sa sofa na madalas gamitin ni Gabriel kapag nanonood ng TV. Niyakap niya ito nang mahigpit at nagsimulang umiyak nang walang tigil, nanginginig ang kanyang mga balikat. Humagulgol si Ginang Imelda sa isang paos na boses. Sinasabing mas mahal pa niya ang kanyang step-grandson kaysa sa anupaman sa mundo. Ikinuwento niya kung gaano siya nabigla at nadurog nang mabalitaan ang pagpanaw ni Gabriel. Umaarting hindi siya ang parehong tao na nagsabi kay Ramon. Nabaliwalain ang tawag ni Teresa. Habang ibinababa ang labi ni Gabriel sa hukay, pinakinggan ni Teresa ang lahat ng kanilang pagdadalamhati na may blankong ekspresyon, diretso at walang emosyon ang kanyang tingin. Ngunit ang kanyang isipan ay matalas na nag-aanalisa, hinuhubaran ang bawat kasinungalingan na lumalabas sa bibig ng kanyang asawa at biyenan. Naramdaman niya ang kamay ni Ramon na sinusubukang hawakan ang kanyang mga daliri at kinailangan niya ang lahat ng kanyang lakas upang hindi itaboy ang maruming kamay na iyon. Nang may sukdulan na pandidiri, ang kamay na ngayon ay humahawak sa kanyang mga daliri, ay ang parehong kamay na pumutol sa pag-asa ni Gabriel na mabuhay para sa isang pirasong papel ng pagkansela ng operasyon. Hinayaan ni Teresa na magsalita si Ramon. Naghihintay kung saan hahantong ang kanilang mapanlinlang na usapan. Alam niyang ang mga luhang buwaya na ito ay tulay lamang patungo sa kanilang tunay na layunin, nang maramdaman niyang sapat na ang kanyang pag-iyak. Dahan-dahang inangat ni Ramon ang kanyang mukha, na sadyang pinapula. Tinitigan niya si Teresa, ng isang nakakaawang tingin, na lubhang kasuklam-suklam, sa isang boses na inayos para magmukhang desperado. Sinimulang banggitin ni Ramon ang tungkol sa kinabukasan at mga pangarap ng yumaong si Gabriel. Sinabi ni Ramon na nabalitaan niya ang tungkol sa insurance fund na iniwan ng tunay na ama ni Gabriel, na ngayon ay nasa kamay na ni Teresa. Binuo ng lalaki ang isang mapanlinlang na pangungusap na nagsasabing si Gabriel ay tiyak na malulungkot kung makikita niyang ang pera ay nakatengga lamang sa bangko nang walang pakinabang. Pagkatapos ay nagmakaawa si Ramon na ibigay ni Teresa ang buong pera sa kanya. Ang matamis na dahilan. Gagamitin daw ang pera bilang karagdagang puhunan sa restaurant para mas lumaki pa ang kanilang negosyo. Nangako si Ramon na ang tagumpay ng restaurant ay iaalay ng buo para sa alaala ni Gabriel. Si Ginang Imelda, na yakap pa rin ang unan, ay agad na sumingit. Kinumpirma niya ang bawat sinabi ni Ramon na may peking simpatiya. Hinikayat ni Ginang Imelda si Teresa. Sinasabing sa mga oras ng pagluluksa, dapat magtulungan at magtiwala ang pamilya sa isa't isa. Ang matandang gahaman sa pera ay nangako pang mamahalin si Teresa ng buong puso at ituturing siyang tunay na anak. Kung makikipagtulungan si Teresa at ibibigay ang pera, patuloy nilang binomba ang isipan ni Teresa ng mga matatamis na pangako at nakasusuklam na moral na dahilan. Iniisip na ang isang inang nagluluksa ay tiyak na magulo ang isip at madaling ibibigay ang lahat para lamang sa kapayapaan ng loob. Muling bumalik ang katahimikan nang matapos sina Ramon at Ginang Imelda sa kanilang panghihikayat. Pareho silang nagpigil ng hininga, naghihintay sa sagot ni Teresa na may pusong puno ng pag-asa. Dahan-dahan, inalis ni Teresa ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Ramon. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Isang manipis at napakalamig na ngiti ang nabuo sa mga labi ni Teresa. Isang ngiti na walang bahid ng init, bagkus ay nagpapahiwatig ng aura ng kamatayan. Sa isang napakahinahon at walang emosyong boses, dahan-dahang tumango si Teresa. Sinabi niyang naiintindihan niya ang kanilang iniisip at sumasang-ayon siya na ang pera ng insurance ay dapat ngang gamitin para sa isang malaking bagay para sa pamilya. Ipinahayag ni Teresa ang kanyang pagsang-ayon na ibigay ang buong milyon-milyong piso kay Ramon. Ang mga mukha ni na Ramon at Ginang Imelda ay biglang nagliwanag
Ang pekeng kalungkutan na kanina pa nila ipinapakita ay agad na naglaho, napalitan ng isang kislap ng kasakiman. Nakitang-kita sa kanilang mga mata. Halos sumigaw sa tuwa si Ramon. Muli siyang nagpasalamat ng libo-libo habang pinupuri ang kabutihan ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man umapaw ang kanilang kagalakan, itinaas ni Teresa ang isang kamay upang pigilan ang kanilang euphoria. Ipinaliwanag ni Teresa sa isang matatag na tono na ang paglilipat ng pondo ng insurance na may kinalaman sa batas ng mana ay hindi maaaring gawin sa pamamagitan lamang ng pag-transfer sa ATM. Nagbigay si Teresa ng isang hindi matatawarang kondisyon. Hiniling niya kina Ramon at Ginang Imelda na pumunta sa opisina ng kanyang abogado kinaumagahan upang pirmahan ang ilang opisyal na dokumento bilang syarat ng pag-release ng pondo mula sa bangko. Nang walang pag-aalinlangan, agad na pumayag si Ramon at ang kanyang ina. Hindi namamalayan na sila ay papasok pa lang sa bibig ng isang tigre. Kinabukasan, napakainit ng sikat ng araw na para bang tinatawanan ang kahangalan ng mga sakim na tao na naghahanda para sa kanilang sariling pagkawasak. Si Ramon at Ginang Imelda ay gising na mula pa noong madaling araw. Nag-ayos sila ng sarili at isinuot ang kanilang pinakamagagandang damit. Sinusubukang ipakita ang imahe ng mga matagumpay na negosyante na malapit ng maligo sa yaman. Isang mayabang na ngiti ang hindi nawala sa kanilang mga mukha buong umaga. Nag-arkila sila ng isang taxi upang ihatid sila sa address ng law office na ibinigay ni Teresa kagabi. Sa buong biyahe, ang kanilang usapan ay umiikot sa mga plano ng pagwawaldas at pagbili ng mga mamahaling gamit na gagawin nila agad kapag nailipat na ang pera. Walang kahit isang salita ng panalangin o pagsisisi para sa yumaong si Gabriel na hindi pa man isang araw na nakalibing. Huminto ang taxi sa harap ng isang marangyang gusali ng opisina. Sa sentro ng lungsod, lumabas si Ramon na may pagmamalaki. Sinundan ng kanyang ina na naglalakad na may peking ganda na para bang siya ang may-ari ng gusali. Pumasok sila at agad na idinirekta sa opisina ng isang senior na abogado na nagngangalang Attorney De Leon. Si Attorney De Leon ay isang may edad na lalaki na may napakalakas na presensya, na may mga matang kasing talim ng agila na kayang takutin ang sinumang kaharap niya. Espesyal na kinuha ni Attorney De Leon si Teresa upang isakatuparan ang planong ito ng paghihiganti ng maayos at legal. Nang pumasok sina Ramon at Ginang Imelda sa malamig at eleganteng silid, nakita nila si Teresa na tahimik na nakaupo sa isa sa mga silya. Naghihintay sa kanila. Nang walang imik, pinaupo ni Attorney De Leon sina Ramon at Ginang Imelda sa kanyang harapan. Ang kapaligiran sa silid ay napakapormal at tensyonado. Binuksan ni Attorney De Leon ang drawer ng kanyang matibay na mesa, nagawa sa kahoy na jati, at inilabas ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Inilagay niya ito sa harap ni Ramon. Sa isang mabigat at propesyonal na tono, sinimula ni Attorney De Leon ang paunang paliwanag. Sinabi niya na ang mga dokumento sa folder ay mga legal na kasunduan na dapat pirmahan ng pamilya upang mailipat ang pondo ng insurance. Sadyang idiniin ni Attorney De Leon na basahin ni Ramon at Ginang Imelda ang bawat pahina ng maingat bago pumirma. Dahil kapag napirmahan na, ang buong nilalaman ng kasunduan ay hindi na maaaring bawiin sa anumang dahilan. Ngunit ang babala ng abogado ay pumasok lamang sa isang tainga at lumabas sa kabila para kay Ramon. Ang kanyang kayabangan at pagkagutom sa milyon-milyong piso ay tuluyan ng bumulag sa kanyang katinuan. Nang makita ang tumpok ng mga papel na napakakapal at puno ng mga komplikadong legal na termino, tinamad si Ramon na basahin ito isa-isa. Inakala niyang ang lahat ng iyon ay karaniwang burokrasya lamang na hindi kailangang problemahin. Sa kanyang isipan, si Teresa ay isang sunod-sunurang babae na hindi maglalakas loob na lokohin siya. Kinuha ni Ramon ang panulat na inabot ni Attorney De Leon. Direktang binuklat ang mga papel sa huling pahina at walang pag-aalinlangang nilagdaan ang kanyang pangalan sa ibabaw ng isang documentary stamp. Nang makitang nakapirma na ang kanyang anak,
Kinuha rin ni Ginang Imelda ang panulat at pumirma bilang saksi at garantor sa ilalim ng pangalan ni Ramon. Hindi rin binasa kahit isang letra ng kasunduan. Tiningnan ni Attorney De Leon ang dalawang tao sa kanyang harapan, na may bahagyang nakataas na kilay. Muli niyang tinanong sa isang walang emosyong tono, kung sigurado ba silang ayaw nilang suriin muli ang nilalaman ng dokumentong kadarating lang nilang pirmahan. Tumawa lamang si Ramon, nang may pangmamaliit at iwinagayway ang kanyang kamay. Sinabi ni Ramon na lubos siyang nagtitiwala sa kanyang asawa. At nagmamadali siya, dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin sa restaurant. Nang marinig ang mayabang na sagot, tumango lamang si Attorney De Leon. Kinuha niya pabalik ang mga dokumento. Inayos ito, at tiningnan si Teresa ng tahimik. Nagpalitan sila ng isang maikling ngunit makahulugang tingin. Ang bitag ay sarado na, at ang kanilang biktima ay kusang loob na isinara ang pinto mula sa loob gamit ang kanilang sariling mga kamay. Paglabas sa law office, pakiramdam ni Ramon at Ginang Imelda ay naglalakad sila sa alapaap, at pakiramdam nila ay napakatalino ng kanilang pagkapanalo. Dala ang kopya ng dokumentong kanilang pinirmahan. Pakiramdam nila ay sigurado nang nasa kanilang mga kamay ang milyon-milyong piso mula sa insurance ng Stepson. Dahil sa labis na kumpiyansa, nagpasya si Ramon na dapat nilang ipagdiwang ang makasaysayang araw na ito. Inaya niya ang kanyang ina sa isang mall, kumain sa isang mamahaling lugar, at umaktong para bang lahat ng kanilang problema sa pera ay nalutas na. Ngunit sa katotohanan, ang mga bill mula sa mga supplier at ang mga banta ng mga maniningil ay patuloy na bumabagabag sa kanilang negosyo na nasa bingit ng pagbagsak. Pagsapit ng hapon, lalong lumakas ang loob ni Ramon. Inaya niya ang kanyang ina. Napuntahan ang lungga ng isang kinatatakutang loan shark sa kanilang lugar. Ang loan shark na ito ang nagpahiram sa kanila ng malaking puhunan para sa pagtatayo ng kanilang restaurant. Ang layunin ni Ramon ay hindi para magbayad, kundi kabaligtaran. Balak niyang gamitin ang kopya ng kasunduan bilang pekeng collateral upang manghiram pa ng mas maraming pera. Plano ni Ramon na gamitin ang bagong utang para bayaran ang mga supplier na may buong paniniwala na kinabukasan ay papasok na ang pera mula kay Teresa at mababayaran niya ang lahat ng kanyang utang. Sa isang masikip na silid na puno ng mga taong mukhang siga, umupo si Ramon kaharap ang boss ng mga loan shark. May malapad na ngiti at mayabang na pananalita. Inihagis ni Ramon ang kopya ng dokumento sa mesa. Sinabi ni Ramon na iyon ay isang legal na patunay ng isang insurance claim na malapit nang pumasok sa kanyang account. Humiling siya ng karagdagang pautang sa gabing iyon para magdaos ng mas malaki pang selebrasyon. Tinitigan ng boss ng loan shark si Ramon. Kinuha ang dokumento at sinimulang basahin ang bawat pahina. Hindi tulad ni Ramon na tamad magbasa. Ang loan shark ay napakametikuloso. Habang binabasa niya ang mga pangungusap sa gitnang pahina, isang nakakatakot na ngiti ang nabuo sa kanyang magaspang na mukha. Napagtanto ang sobrang katangahan ng mayabang na lalaking nakaupo sa kanyang harapan. Isang malakas na halakhak mula sa boss ng loan shark ang bumasag sa tensyon sa masikip na silid. Ang tawa ay napakalakas at mapanghamak. Umalingaw-ngaw sa madilim na mga pader. Kinailangan pa ng boss na hawakan ang kanyang nanginginig na tiyan, habang ang kanyang mga tauhan, na malalaki ang katawan at mababangis ang mukha, ay napangisirin. Si Ramon, na nakaupo sa kabilang panig ng mesa, ay nalito. Ang mayabang na ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang nawala, napalitan ng kunot sa noo. Lumingon siya kay Ginang Imelda, na mukhang nalilito rin. Naglakas loob si Ramon na tanungin ang boss kung ano ang kanyang tinatawanan. Dahil sa isip ni Ramon, kadarating lang niyang magbigay ng isang kolateral na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa isang pasigaw na tono, hiniling pa niyang ilabas na agad ang karagdagang pautang nang walang maraming satsat. Nang marinig ang aroganteng hiling, biglang tumigil sa pagtawa ang boss. Ang kanyang ekspresyon ay naging napakalamig at nakamamatay sa isang iglap. Tinitigan niya si Ramon na parang isang predator na nakatingin sa kanyang tangang biktima. Sa isang mabagal at sinadyang kilos, inihagis ng boss ang kopya ng dokumento sa mukha ni Ramon. Nagsikalat ang mga papel sa mesa at ang ilan ay nahulog sa kandungan ni Ramon.
Inutusan ng boss si Ramon na basahin mismo ang malaking pamagat sa unang pahina ng dokumento. Basahin ng bukas ang mga mata at gamit ang utak, hindi lang ang bumubulag na kasakiman. Nanginginig ang kamay ni Ramon habang pinupulot ang isang papel. Ang kanyang mga mata, na kanina pa ayaw magbasa, ay napilitang titigan ang mga makakapal na salita sa itaas. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Ramon nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat doon. Walang kahit isang salita na nagsasabi tungkol sa special power of attorney para sa insurance. Walang pangungusap na nagsasabi ng paglilipat ng mana sa kanyang personal na account. Ang malinaw na nakasulat sa papel na may selyo ay kasulatan ng pag-ako sa mga pagkakautang. Napigil ang hininga ni Ramon. Nagmamadali niyang binasa ang mga sumunod na pangungusap. Lalong tumindi ang kanyang kaba sa bawat linyang kanyang nababasa. Malinaw na sinasabi sa dokumento na ang unang partido, sina Ramon at Ginang Imelda, ay kusang loob at walang pilitan na inaako ang lahat ng natitirang utang at obligasyong pinansyal ng yumaong unang asawa ni Teresa. Ang utang na iniwan ng lalaking iyon ay umabot pala sa bilyon-bilyong piso dahil sa pagkalugi ng kanyang negosyo noon. At ngayon, ang lahat ng pasaning iyon ay legal na responsibilidad na ni Ramon at ng kanyang ina. Nang makita ni Ginang Imelda na namumutla ang kanyang anak, agad niyang inagaw ang dokumento. Kahit hindi na gaanong malinaw ang kanyang paningin, nabasa pa rin niya ang mga numerong nakasulat. Nang hina ang mga tuhod ni Ginang Imelda, napasigaw siya at nabitawan ang papel na para bang nagliliyab na apoy. Tinitigan niya si Ramon ng may takot. Humihingi ng paliwanag kung bakit sila pumirma sa ganoong uri ng kasulatan. Hindi makasagot si Ramon. Natahimik siya habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Ang nakakatakot na katotohanan ay tumama sa kanya ng napakalakas. Nilinlang sila ni Teresa at ng kanyang abogado. Ang kanilang kasakiman at katamaran magbasa ay nagdala sa kanila sa isang napakalalim na bangin ng pagkawasak. Ang insurance money na kanilang pinapangarap ay hindi na nila makukuha. At bilang kapalit, namana nila ang isang tumpok ng utang na imposibleng mabayaran sa buong buhay nila. Nang makita ang labis na pagkataranta ng dalawang tao sa kanyang harapan, sinabi niya na dahil si Ramon ay may bago ng bilyon-bilyong utang sa iba, patunay ito na siya ay bangkarote na. At para sa isang loan shark, ang pagbibigay ng palugit sa isang bangkarote ay isang malaking pagkakamali. Hinampas ng boss ang mesa ng napakalakas. Ipinasya niya na ang palugit para sa utang ni Ramon sa restaurant ay kanselado na sa oras na iyon. Ang buong utang, kasama ang nakasasakal na araw-araw na interes, ay dapat bayaran sa gabing iyon. Kung hindi, lahat ng kanyang ari-arian ay sa pilitang kukumpiskahin. Agad na lumuhod si Ramon, nagmamakaawa. Umiyak siya ng totoo ngayon, hindi tulad ng peking pag-iyak na ginawa niya sa harap ni Teresa. Nagmakaawa siyang bigyan pa ng ilang araw. Ngunit ang mga loan shark ay walang awa. Para sa kanila, ang luha ng isang may utang ay walang halaga. Sumenyas ang boss sa kanyang mga tauhan. Ilang malalaking lalaki ang agad na lumapit. Hinawakan ng marahas ang kwelyo ni Ramon at ang braso ni Ginang Imelda. At kinaladkad sila palabas. Itinapon sila sa madilim at malamig na kalye. Tumama ang katawan ni Ramon sa matigas na aspalto. Gumulong naman si Ginang Imelda hanggang sa madumihan ang kanyang magarang damit. Bago pa sila makabangon, dalawang pickup truck na puno ng mga siga ang mabilis na umalis patungo sa lokasyon ng restaurant ni Ramon. Inutos na ng boss ang pagsamsam sa gabing iyon. Nagmamadaling tumakbo sina Ramon at Ginang Imelda. Sinusubukang habulin ang mga sasakyan. Nagkakagulo ang kanilang isipan. Ang kanilang pinapangarap na restaurant, na itinayo sa pagdurusa ni Gabriel, ay nasa bingit na ng pagbagsak. Pagdating nila sa lugar, ang tanawin na bumungad sa kanila ay tuluyang sumira sa kanilang natitirang pag-asa. Dose-dosenang mga siga ang pumalibot sa kanilang gusali. Pinapalayas nila ang mga empleyado. Ang pangunahing pinto ay kinadenahan at nilagyan ng malaking padlock. Ang mga mamahaling gamit sa kusina at muwebles
ay isinakay sa mga truck. Sinubukan ni Ramon na pumasok habang sumisigaw. Ngunit isang malakas na suntok sa tiyan ang kanyang natanggap. Umiyak ng malakas si Ginang Imelda sa gilid ng kalsada. Pinapanood ang kanilang kastilyong buhangin na gumuho sa isang gabi. Nawala sa kanila ang lahat yaman, dignidad, at ngayon ay mga palaboy na silang hinahabol ng bilyon-bilyong utang. Lalong dumilim ang gabi para kina Ramon at Ginang Imelda na ngayon ay nakaupo sa isang sulok ng kalsada. Ang mamahaling damit na suot nila kanina ay marumi at gusot na. Tulad ng kanilang sinapit, ang restaurant na kanilang ipinagmamalaki ay ganap ng kinuha ng mga loan shark. Walang kaibigan o kasosyo sa negosyo ang sumagot sa kanilang mga tawag. Sa gitna ng desperasyon, biglang kinuyom ni Ramon ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga matang pula sa galit ay tumitig sa kanyang ina. Sa kanyang isipan, iisa na lang ang pangalan na maaaring maging daan palabas sa impyernong ito. Si Teresa. Hinila ni Ramon ang braso ng kanyang ina. Pinipilit itong tumayo. Sumigaw si Ramon na hindi sila dapat sumuko. Kinumbinsi niya ang kanyang ina. Natiyak na itinatago pa ni Teresa ang insurance money ni Gabriel sa bahay. Sa tingin niya, ang dokumento ng pag-ako sa utang ay gawa-gawa lang ng abogado dahil sa matinding kasakiman. At pagkataranta, nagplano si Ramon ng isang desperadong hakbang. Inaya niya si Ginang Imelda na puntahan ang bahay ni Teresa sa gabing iyon. Determinado silang pumasok, kunin ang passbook, at pilitin si Teresa na ilipat ang pera gamit ang dahas kung kinakailangan. Nagmamadali silang naglakad sa dilim, itinutulak ng takot na mahabol ng mga loan shark. Ang paglalakbay patungo sa bahay ni Teresa ay napakahaba dahil wala na silang pera para sa sasakyan. Kailangan nilang maglakad ng ilang kilometro. Pagdating sa harap ng bahay, ang kapaligiran ay kakaiba. Napakadilim ng bahay na para bang matagal na itong inabandona. Hindi pinansin ni Ramon ang kakatwang ito. Sinipa niya ang gate at lumakad patungo sa pinto. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit nakalak. Walang pag-aalinlangan. Ibinangga niya ang kanyang balikat sa pinto. Matapos ang 3 malalakas na pagbangga, nasira ang lock at bumukas ang pinto. Pumasok sina Ramon at Ginang Imelda. Handa nang sigawan si Teresa, ngunit nang masanay ang kanilang mga mata sa dilim, natigilan sila. Ang bahay ay walang laman. Walang kahit anong muebles. Ang sofa, TV, aparador, lahat ay nawala. Ang dating mainit na tahanan ay naging isang malamig at umaalingaw-ngaw na espasyo. Napatulala sila sa may pintuan, naguguluhan, kung saan napunta ang lahat ng gamit. Sa gitna ng kanilang pagkalito, isang maliit na ilaw ang biglang sumindi sa isang sulok. Nakita nila si Teresa, na kalmadong nakaupo sa isang silya, sa harap ng isang maliit na mesa. Sa ibabaw ng mesa ay may isang tasa ng tsaa na umuusok pa. Itinaas ni Teresa ang tasa at dahan-dahang humigop. Para siyang nasa isang mamahaling cafe, hindi sa isang bahay na sa pilitang pinasok. Nang makita ang kakaibang kalmadong ito ni Teresa, muling sumabog ang galit ni Ramon. Pakiramdam niya ay labis siyang iniinsulto. Wasak na siya, habang ang kanyang asawa ay nagkakape lang. Lumapit si Ramon nang mabilis. Pula ang kanyang mukha sa galit. Tinuro niya ang mukha ni Teresa. Sinigawan ito ng masasakit na salita at humingi ng paliwanag. Tinanong niya kung nasaan ang mga gamit at ang insurance money. Nagbanta siyang wawasakin ang lahat at sasaktan si Teresa kung hindi niya ibibigay ang pera. Sumali rin si Ginang Imelda sa pagmumura. Tinawag si Teresa na isang traidor na babae. Sa harap ng mga banta, hindi nagbago ang ekspresyon ni Teresa. Wala siyang ipinakitang takot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa. Itinaas niya ang kanyang mukha. At tinitigan si Ramon nang may napakatalim at nagyayelong tingin. Isang tingin na hindi pa nakikita ni Ramon sa buong pagsasama nila. Ngumiti si Teresa. Nang malamig, hindi niya sinagot ang mga tanong ni Ramon. Pakiramdam ni Ramon ay sumisigaw siya sa isang estatwang yelo dahil sa pagkapahiya, nawalan na ng kontrol si Ramon.
Itinaas niya ang kanyang kamay at lumapit para kunin ang kwelyo ni Teresa. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran nila. Ang pinto na sinira ni Ramon kanina ay muling nagsara. Mula sa ilalim ng pinto, nakita nila ang anino ng ilang malalaking lalaki. Narinig nila ang tunog ng paglock ng pinto mula sa labas. Tila huminto ang puso ni Ramon. Agad siyang tumakbo pabalik sa pinto. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit hindi ito gumalaw. Ibinangga niya ang kanyang katawan. Sinipa ang pinto, ngunit walang sumasagot. Tumakbo si Ginang Imelda sa bintana, ngunit lahat ng bintana ay ipinako na mula sa labas at may mga rehas na bakal. Ang tunay na takot ay nagsimula ng gumapang sa kanilang mga puso. Ang kanilang kayabangan at galit ay biglang nawala, napalitan ng matinding takot. Lumingon si Ramon kay Teresa, nakalmado pa ring nakaupo. Doon nila, napagtanto ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi sila pumasok sa bahay, kundi kusang loob silang pumasok sa isang kulungan. Nakalak kasama ang taong may pinakamalaking galit sa pagkamatay ng kanyang kaisa-isang anak. Lalong tumindi ang pagkataranta ni Ramon at Ginang Imelda habang lumilipas ang oras. Patuloy na ibinabangga ni Ramon ang kanyang katawan sa pinto. Hingal na hingal siya, sumisigaw siya at nagmumura, ngunit walang nangyayari. Ang pinto ay hindi natitinag. Si Ginang Imelda naman ay napaupo na lang sa sahig, umiiyak, at pinagsisisihan ang kanyang sinapit. Sila ay talagang natrap. Matapos maubusan ng lakas, lumingon si Ramon kay Teresa. Ang kalmadong ayos ng kanyang asawa ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Walang takot, walang kaba. Para siyang isang mangangaso na pinapanood ang kanyang biktimang nahuli sa bitag. Sinubukan ni Ramon na magpakatatag. Lumapit siya kay Teresa. Tinuro ito ng nanginginig na daliri at hiniling ang susi at ang insurance money. Hindi tumugon si Teresa. Sa isang mabagal na kilos, tumayo si Teresa. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na remote control. Biglang may umugong mula sa itaas. Isang projector ang sumindi. Nagliwanag sa madilim na silid. Ang liwanag ay tumama sa pader sa likod ni Teresa. Ginawa itong isang malaking screen. Natigilan sina Ramon at Ginang Imelda. Lumabas sa screen ang isang CCTV footage. Ang lugar sa footage ay pamilyar sa kanila, ang hallway ng administrasyon sa ospital kung saan na-confine si Gabriel. Lumitaw sa footage ang figura ni Ramon. Nagmamadali siyang lumapit sa desk ng staff. Palingalinga para siguraduhing walang nakatingin. Napalunok si Ramon. Alam na niya kung ano ang ipinapakita ng kanyang asawa. Sinubukan niyang umiwas ng tingin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakakandado sa screen. Tinakpan ni Ginang Imelda ang kanyang bibig. Nanlalaki ang mga mata. Hindi lang larawan ang nasa screen. May kasama itong tunog. Narinig ang usapan sa pagitan ni Ramon at ng isang staff ng ospital. Sa recording, malinaw na hinihiling ni Ramon na kanselahin ang operasyon ng kanyang stepson. Inabutan pa niya ng suhol ang staff. Hinihiling na pekein ang pirma para makuha niya ang down payment. Patuloy ang usapan. Narinig pa ang staff na nagbabala na ang biglaang pagkansela ay maaaring ikamatay ng pasyente. Ngunit ang sagot ni Ramon ay tuluyang sumira sa anumang natitirang pagkatao. Sa isang napakalamig na boses, sinabi ni Ramon na wala siyang pakialam. Malakas niyang sinabi na ang bata ay mamamatay din naman. At mas may pakinabang ang pera kung mapupunta sa kanya para sa kanyang restaurant. Isang mahinang tawa mula kay Ramon ang nagtapos sa recording. Ang natira na lang ay ang ugong ng projector. Namutla si Ramon na parang yelo. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila hinigop. Ang kasinungalingan na matagal niyang itinago, ang pinakamadilim niyang sikreto, ay nakalantad na ngayon. Hindi na siya makakatanggi. Hindi na siya makakapagtago sa likod ng maskara ng nagdadalamhating ama. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Si Ginang Imelda na nakarinig ng lahat ay napayuko na lang, nanginginig sa takot. Alam na niya na alam na ni Teresa ang lahat mula pa sa simula. Alam ni Teresa na sila ang pumatay sa kanyang anak para sa isang walang kabuluhang ambisyon.
Pinatay ni Teresa ang projector. Bumalik sa dilim ang silid, ngunit ang tensyon ay mas lalong tumindi. Dahan-dahang lumapit si Teresa kay Ramon. Natulala pa rin. Ilang hakbang na lang ang pagitan nila. Tinitigan ni Teresa ang kanyang asawa, na ngayon ay puno ng takot at desperasyon. Ang nakabibinging katahimikan ang naging saksi sa kung paano nabunyag ang isang karumal-dumal na kataksilan sa isang eleganteng paraan. Nalaman ni Ramon na hindi isang mahinang babae ang kanyang kaharap, kundi isang taong pinatay ang sariling damdamin para makamit ang hustisya para sa kanyang anak. Kahit na nabunyag na ang kanyang pinakamadilim na sikreto, ang likas na kasakiman ni Ramon ay tumangging sumuko. Ang kanyang isipan, na ginigipit ng banta ng loan shark, ay nagtulak sa kanya na gumawa ng isang bagay na wala sa katwiran. Sa isip ni Ramon, kung makukuha niya ang insurance money, maaari pa silang tumakas at magsimula ng bagong buhay. Ang pagtakas na may dalang milyon-milyon ay mas makatwiran sa kanyang isip kaysa mabulok sa kulungan o pahirapan ng mga maniningil. Pinilit ni Ramon na itaas ang kanyang ulo at tinitigan ang kanyang asawa. Nang may bagsik, muli niyang sinigawan si Teresa. Binaliwala niya ang katotohanang napatunayan siyang pumatay sa kanyang stepson. Hiningi niya ng malakas ang 8 milyong piso. Nagbanta siyang gagamit ng dahas kung hindi susunod ang kanyang asawa. Wala na raw siyang pakialam sa CCTV o anumang ebidensya. Ang restaurant niya ay kinuha na at baon na siya sa utang. Kaya't nararapat lang daw na kunin niya ang pera ni Gabriel bilang tanging paraan para makaligtas. Patuloy siyang lumapit. Handa nang sakmalin si Teresa. Nang makita ang kanyang asawa na nagmamakaawa pa rin para sa pera sa ibabaw ng kamatayan ng kanyang anak, hindi na napigilan ni Teresa ang pagtawa. Isang tawang tuyo, walang laman, at puno ng panunuya. Natigilan si Ramon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakakatawa. Huminto sa pagtawa si Teresa at lumapit sa maliit na mesa. Mula sa ilalim, kinuha niya ang isang medium-sized na maleta. Inilagay niya ito sa mesa at binuksan. Inaasahan ni na Ramon at Ginang Imelda na makakita ng pera. Ngunit ang kanilang pag-asa ay muling nadurog. Ang laman ng maleta ay hindi pera, kundi isang tumpok ng makakapal na dokumento. Kumuha si Teresa ng isang bote ng tinta at walang pag-aalinlangang ibinuhos ito sa mga papel. Nasira ang mga dokumentong inaakala ni Ramon na kanyang kaligtasan. Sumigaw sa pagkadismaya si Ramon. Para niyang pinapanood na sinusunog ang milyon-milyon sa kanyang harapan. Ngunit ang tunay na sorpresa ay hindi pa dumarating. Matapos ihagis ang bote, kinuha ni Teresa ang isang manipis na folder. Binuksan niya ito at itinaas ang laman para makita ni na Ramon at Ginang Imelda. Ang papel ay isang titulo ng lupa at gusali ang titulo ng kanilang marangyang restaurant. Sinubukan ni Ramon na basahin ang pangalan ng may-ari. Nang makita niya ang pangalang nakasulat sa malalaking letra, nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Ang titulo ng restaurant na kanyang ipinagmamalaki na itinayo niya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa buhay ng kanyang stepson, ay legal na nakapangalan na 100% kay Teresa. Sa isang napakahinahon ngunit matalim na boses, sinimulang ipaliwanag ni Teresa ang mapait na katotohanan. Ibinulong niya na ang buong 8 milyong piso na insurance ay hindi na natili sa bangko. Nang makuha niya ito, kasama ang kanyang abogado, agad niyang pinuntahan ang boss ng loan shark. Ginamit ni Teresa ang buong pera para bilhin ang restaurant mula sa kanila. Idiniin ni Teresa ang bawat salita. Ang restaurant na kanilang pinangarap ay pag-aari na niya ngayon. Ang pera ni Gabriel ay binili pabalik ang ninakaw sa kanya. Ang mga sinabi ni Teresa ay parang martilyong dumurog sa isipan ni Ramon. Tinatakpan niya ang kanyang mga tainga. Ayaw maniwala. Hindi pa tapos si Teresa. Ipinaalala niya sa kanila na bukod sa pagkawala ng restaurant, legal pa rin silang nakatali sa bilyon-bilyong utang na kanilang pinirmahan kanina. Wala na silang ari-arian para bayaran ito. Tinapos ni Teresa ang kanyang paliwanag sa pagsasabing, tapos na ang buhay ni na Ramon at Ginang Imelda. Sila ay mga palaboy na habang buhay hahabulin ng utang.
At higit sa lahat, sila ay may status na mga mamatay tao. Sakto sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Ang tunog ay papalapit ng papalapit hanggang sa huminto sa harap ng bahay. Ang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay tumama sa mga dingding. Agad na naintindihan ni na Ramon at Ginang Imelda kung ano ang ibig sabihin nito. Ibinigay na ni Teresa ang kopya ng recording sa mga awtoridad bago pa sila dumating. Ang katotohanang mabubulok sila sa kulungan para sa kasong pagpatay at panloloko ay tumama sa kanila ng buong lakas. Ang takot ay hindi na mapigilan. Ang dating mayabang na asawa at biyenan ay nagsisigaw na ngayon, nagwawala sa sahig, na pagtatanto na kadarating lang nilang dumalo sa selebrasyon ng kanilang sariling pagkawasak. Ang mga sirena ng pulis ay hudyat ng pagkawasak na hindi na maiiwasan ni na Ramon at Ginang Imelda. Ang ilaw ng mga patrol car ay kumikislap sa loob ng madilim at walang laman na silid. Napasukot si Ramon sa isang sulok, tinatakpan ang kanyang mga tainga na para bang mapipigilan nito ang katotohanan. Si Ginang Imelda naman ay umiiyak ng malakas. Kinakalmot ang sahig. Ang tunay na takot ay ganap nang bumalot sa kanila. Wala nang takas, wala nang kasinungalingan na makakapagligtas sa kanila. Narinig ang mga yabag ng mga pulis na pumapalibot sa bahay. Isang malakas na katok ang yumanig sa pinto, sinundan ng isang sigaw na nagsasabing sumuko na sila dahil nakalak ang pinto. Kinailangan ng mga pulis na gumamit ng pambasag. Sa ikatlong paghampas, nawasak ang pinto. Pumasok ang mga pulis na may mga baril. Mabilis silang kumalat. Lumapit ang hepe ng mga pulis. Nakita ang 2 taong nakalugmok sa sahig at ang isang babaeng kalmadong nakatayo. Nang makita ang mga pulis, tila nawala sa katinuan si Ginang Imelda. Ang pagkawala ng yaman, ang bilyon-bilyong utang, at ang banta ng kulungan ay sumira sa kanyang isip. Bigla siyang tumayo at sumugod kay Teresa. Sumisigaw at handang manakit. Ngunit hindi gumalaw si Teresa. Bago pa man siya maabot, 2 pulis ang mabilis na humarang at pinilipit ang mga braso ni Ginang Imelda. Napasigaw siya sa sakit habang pinoposasan. Patuloy siyang nagmumura kahit nakaluhod na sa sahig. Samantala, nalaman ni Ramon na walang saysay ang paglaban. Ang dating mayabang na lalaki ay ganap ng wasak. Gumapang siya palapit sa paanan ni Teresa. Umiyak siya ng husto, humihingi ng tawad. Ipinangako niyang magiging alipin habang buhay, basta't wag lang siyang makulong. Ginamit pa niya ang pangalan ni Gabriel, sinasabing hindi gugustuhin ng bata na makita siyang nagdurusa. Yumuko si Teresa at tinitigan ang kaawa-awang nilalang sa kanyang paanan. Suklam na suklam siya. Umatras siya ng isang hakbang. Sa isang napakalamig na boses, sinabi ni Teresa na si Gabriel ay payapa na ngayon. Lalo na't nakikita niyang nagbabayad ang kanyang mga pumatay. Lumingon si Teresa sa hepe at tumango. Agad na hinila ng 2 pulis si Ramon at pinusasan. Patuloy siyang umiyak at nagpumiglas, ngunit wala na siyang lakas. Matapos makontrol ang sitwasyon, kinuha ni Teresa ang isa pang folder mula sa maleta at ibinigay ito sa hepe. Nasa loob nito ang orihinal na kopya ng recording, mga papeles ng pamemeke, at iba pang ebidensya na inihanda ng kanyang abogado. Tiniyak niyang walang butas sa kaso. Tinanggap ng hepe ang mga ebidensya at iniutos na dalhin na ang 2 suspek. Kinaladkad palabas sina Ramon at Ginang Imelda. Sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Habang itinutulak sila papasok sa patrol car, napansin ni Ramon ang isang bagay sa kabilang kalsada na muling nagpatigil sa kanyang puso. Sa ilalim ng isang malaking puno, nakatayo ang boss ng loan shark kasama ang kanyang mga tauhan. Nakatingin ito ng diretso kay Ramon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti ng nakakatakot ang boss. Tumango ito. Isang senyas na malinaw ang ibig sabihin. Ang kulungan ay hindi magiging ligtas na lugar para kay Ramon. Ang bilyon-bilyong utang na kanyang minana ay sisingilin pa rin. Kahit sa loob, nalaman ni Ramon na ang kanyang buhay sa bilangguan ay magiging isang tunay na impyerno. Mapapasigaw na lang siya habang itinutulak papasok sa sasakyan. Isinara ang pinto
Ikinulong sila sa kadiliman na magiging kanilang kasama habang buhay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang kaso ni na Ramon at Ginang Imelda ay natapos na. Dahil sa matibay na ebidensya, hinatulan sila ng korte ng pinakamabigat na parusa. Si Ramon ay nahatulan sa maraming kaso. Panloloko, pagnanakaw, at pagpapabaya na nagresulta sa kamatayan. Si Ginang Imelda ay nakatanggap din ng mahabang sentensya dahil sa kanyang pakikipagsabuatan. Ang buhay nila sa loob ng kulungan ay naging isang walang katapusang pagdurusa. Gaya ng ipinahiwatig ng boss ng loan shark, ang kulungan ay naging lugar ng pisikal at emosyonal na pagpapahirap. Araw-araw, pinipilit si Ramon na gawin ang pinakamaruruming trabaho. Ang kanyang pagkain ay laging inaagaw, at ang kanyang katawan ay laging may pasa. Hindi siya makatulog ng mahimbing dahil sa takot. Si Ginang Imelda ay hindi rin nakaligtas. Mabilis na bumagsak ang kanyang kalusugan. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng walang katapusang pagsisisi na walang sinumang nakikinig. Binayaran nila ang bawat patak ng luha ni Gabriel ng dobleng pagdurusa. Samantala, ang buhay ni Teresa ay dahan-dahang nagkaroon muli ng liwanag. Ang gusali na dating restaurant ay ganap nang nagbago. Ginamit ni Teresa ang natirang pera mula sa insurance para i-renovate ito. Sinira niya ang lahat ng marangyang dekorasyon at ginawa itong isang libreng klinikang pangkalusugan para sa mga batang mahihirap. Ang klinika ay may sapat na pasilidad at mga doktor na voluntaryong tumutulong. Sa harapan ng gusali ay may malaking karatula, pusod ng paggamot pambata ng Gabriel. Ang pangalan ng kanyang anak ay naging simbolo na ngayon ng pag-asa. Araw-araw, ang klinika ay puno ng mga batang pasyente na nakakatanggap ng libreng gamutan. Si Teresa mismo ang namamahala dito. Tinitiyak na walang batang mamamatay dahil lang sa kahirapan. Isang umaga, naglakad si Teresa sa sementeryo. Ang kanyang mga hakbang ay magaan na, hindi na mabigat tulad ng dati. May dala siyang isang pumpo ng sariwang bulaklak. Dumating siya sa harap ng dalawang magkatabing puntod, ang kanyang unang asawa at ang kanyang anak na si Gabriel. Lumuhod si Teresa. Nilinis niya ang mga tuyong dahon at inilagay ang mga bulaklak. Hinaplos niya ang krus na may pangalan ni Gabriel nang may pagmamahal. Wala nang luha ng kalungkutan. Ang naroon ay isang tapat na ngiti ng kaluwagan. Bumulong siya. Ikinukwento sa kanyang anak na tapos na ang lahat, nakamit na ang hustisya. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa klinika na ang pangalan ni Gabriel ay tumutulong na ngayon sa maraming bata. Pumikit si Teresa, dinarama ang hangin. Pakiramdam niya ay nakangiti sa kanya ang kanyang mag-ama mula sa kabilang buhay. Ang kanyang tungkulin bilang isang ina na naghahanap ng katarungan ay tapos na. Matapos magdasal, tumayo si Teresa. Hinarap niya ang sikat ng araw at naglakad palayo. Handa na para sa bagong kabanata ng kanyang buhay, na puno na ngayon ng walang hanggang kapayapaan. Ang aklat ng buhay ni Teresa ay nagbukas ng isang bagong pahina. Isinasara ang madilim na kuwento ng paghihiganti sa isang kasiyasya at makabuluhang wakas.